Ako po si Asha, nurse sa isang private hospital. Mahigit 1 taon na po ako sa ospital na yon nung makakita ako ng isang nakakatakot na nilalang sa ilalim ng kama ng pasyente. Night shift ako noon. Hindi ko talaga duty yon, Sir Neb. Nagkataon lang na nag-emergency leave yung kapalitan ko, kaya ako na muna ang dumuti. Oras ng pagra-rounds para i-check yung mga pasyenteng nasa listahan ko. Nasa huling pasyente na ako nang bigla akong makaramdam na parang hindi ako komportable. Isa siyang matandang lalaki. Halos 3 buwan na siya roon at kilala na namin siya dahil sa pagiging mahilig niyang magkwento ng mga nakakatakot. Hindi lang sa mga kamag-anak niya, pati na rin sa mga kagaya kong nurse at doctors na tumitingin sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Mr. Oli. Ang hindi ko lang maintindihan, Sir Neb, ay kung bakit parang may kakaiba sa kanya nung gabing yon. Nakatingin lang siya sa kisame habang sinasabi sa akin na may gusto raw kumuha sa kanya pero hindi siya sasama. Ang sabi pa niya, nasa ilalim daw ito ng kama. Tingin ko nag-hallucinate na yon. Gusto niya na silipin ko sa ilalim pero natakot ako kaya hindi ko ginawa. Matapos ko siyang i-check ay lumabas na ako ng silid. Sinabihan ko pa siya na huwag kakalimutang magdasal. Nung sumunod na gabi na kailangan ko ulit puntahan si Mr. Oli, pagbukas ko ng silid, nakita kong tulog na siya. Biglang nahagip ng mata ko na parang may kung anong nagmamadaling pumasok sa ilalim ng kama niya. Nagtayuan agad yung mga balahibo ko. Napalunok ako habang dumadagundong sa kaba yung dibdib ko. Tinatanong ko yung sarili ko kung ano ba yung nakita ko. Baka pusa o aso. Baka may nakalusot sa ospital na maliit na hayop. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung ano yon. Kaya dahan-dahan akong yumuko. Sir Neb, pagyuko ko, bumulaga sa akin ang maliit, maitim at nakakatakot na nilalang na hindi ko mawari kung nasaan ang muka. Basta hulmang tao ito at gumagalaw. Sa takot ay nagkandara pa akong lumabas ng silid ni Mr. Oli habang sumisigaw ng malakas. Agad namang naglapitan sa akin yung mga katrabaho ko at pinuntahan nila yung sinasabi ko. Pero parang tulad sa isang palabas ay wala naman silang nakita roon. Dahil sa pangyayaring yon ay nilipat na uli ako sa day shift. Pero kahit pang umaga na ako ay hindi pa rin maalis-alis ang takot ko sa kakatuwang nilalang na nakita ko sa ilalim ng kama. Makalipas lang ang ilang araw ay pumanaw na si Mr. Oli. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rach. Dating janitress sa isang pampublikong ospital. May nasaksihan po ako noon sa ospital na hindi ko makalimutan. Kahit iba na yung trabaho ko ngayon, Sir Neb, ay palagi ko pa rin nababalik-balikan sa isip ko ang pangyayaring yon. Lalo na kapag mag-uundas. Nangyari kasi yon nung malapit ng mag-undas. Habang nagmamapa ko noon, ay bigla na lang akong napatigil sa paglabas ng isang lalaki sa isang ward. Sumisigaw siya at sinasabing hindi raw doktor ang kailangan ng anak niya, kundi albularyo. May nakasunod daw kasi lagi rito na isang engkanto. Ito raw ang nagbibigay ng sakit sa anak niya na maski nga raw mga doktor hindi maipaliwanag. Kasunod ng lalaking lumabas sa ward ay ang babaeng asawa niya. Pilit sinasaway yung lalaki. Hindi raw ba ito nahihiya sa mga pinagsasabi niya? Nakakahiya raw sa mga doktor na tumitingin sa anak nila at sa iba pang pasyente na kasama nila sa ward. Tapos nagtatalo sila kasi gusto ng lalaki na ilabas na roon yung anak nila. Ayaw naman nung babae. Hindi naniwala yung babae sa sinasabi ng lalaki na may engkantong bumubuntot sa anak nila na albularyo lang ang makakapagpaalis dito. Dahil sa narinig kong yon ay na-curious ako
at naisipan kong silipin yung anak nila sa ward na yon. Meron akong third eye, Sir Neb, kaya malalaman ko kung nagsasabi ng totoo yung tatay ng bata. Hindi ko agad nakita yung bata dahil natatakpan ng isa pang pasyente. Pero nung makita ko na ito, ganun na lang yung pagkatakot ko. Kasi tama nga yung tatay. May engkanto nga na nasa tabi ng anak niya. Sanay na akong makakita ng multo, pero hindi gaya ng isang yon na isang engkanto. Yung balat niya parang balat ng puno. Kulay putik na kulukulubot at nakakatakot talaga yung muka. Hindi ko na magawang tignan, kaya dali-dali akong lumabas ng ward. Pinuntahan ko yung mag-asawa na nagtatalo pa rin. Hindi na ako nakatiis na hindi sabihin yung nakita ko. Natigilan yung babae sa sinabi ko. Yung lalaki naman nabuhaya ng loob na meron nang naniwala sa kanya. Hindi makapaniwala yung tingin ng babae sa akin. Pero dahil dalawa na nga kaming nagsasabi ng asawa niya, kaya tingin ko naniwala na rin siya. Nung araw ding yon ay nagawa nilang mailabas sa ospital yung anak nila. Idediretso raw nila sa albularyo. Makalipas ang 1 linggo, Sir Neb, ay binalikan ako nung tatay. Nagpasalamat sa akin. Binilhan pa nga ako ng Jollibee. Todo pasalamat siya. Kasi kung hindi raw dahil sa akin, ay hindi maniniwala yung asawa niya. At hindi gagaling yung anak nila. Sobrang sarap talaga ng Chicken Joy, lalo na kapag libre. Magandang araw po, Boss Neb. Tawagin niyo po akong Jack. Masaya ako kasi sa wakas ay nagawa ko na rin ngayon na maipadala ang sarili kong karanasan. Nung gabing yon na manganganak na yung hipag ko, ay isa ako sa kasama niyang nagtungo sa ospital. Pero isa lang ang pinayagan na makasama ng hipag ko sa loob. Yung kuya ko lang. Ako naman naiinip na kakahintay sa labas. Kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng tiyempo na makalusot sa guard at makapasok sa loob. Sakto na nagkaroon ng emergency. Nakita ko pa yung lalaking duguan na binababa nila sa ambulansya. Natuon doon ang pansin ng guard, kaya ako naman dali-daling sumalisi. Medyo kabado pero tinuloy ko pa rin. Nung nasa loob na ako, hinanap ko kung saan banda yung hipag at kuya ko. Kaso hindi ko sila makita. Bumaba uli ako at napagawi sa emergency room. Habang umiikot yung mata ko roon, ay nakita ko ulit yung lalaking binaba sa ambulansya kanina. Kurtina lang kasi yung tabing na medyo nakabukas pa. Napapalibutan siya ng mga doktor. Saglit akong napatitig sa mukha niya na nakita ko mula sa pagitan ng mga kamay nung 2 doktor na nasa bandang ulunan niya. Nabigla ako. Kasi bigla siyang tumingin sa akin at ngumisi. Yung nakakatakot na pagngisi talaga. Kaya napaatras ako sa kinatatayuan ko. Hindi lang yon, Sir Neb. Nakita ko rin habang nag-aagaw buhay siya na may kulay puti na usok ang ilang beses na nagtangkang lumabas mula sa katawan niya. Hindi ko alam kung yun na ba yung sinasabing kaluluwa o espiritu ng tao. Basta nanlalaki yung mga mata ko habang tinitignan ko yon. Hanggang sa tuluyang nakahulagpos ang puting usok na yon na nagpaikot-ikot muna sa ibabaw niya at unti-unting nagkorting tao. Pakiramdam ko ay nanigas na ako sa pagkakatayo. Hindi ko magawang ialis ang mga mata ko sa nakikita ko. Sinundan ko pa ng tingin yung animo kaluluwa na yon. Nagpaiba-iba ito ng pwesto sa paligid lang ng emergency room. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Hanggang sa mabunggo ako ng isang nagmamadaling staff ng ospital. Nung mapatingin ito sa akin ay tinanong ako kung anong ginagawa ko roon. Bakit daw ako nandoon? Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay nagmamadali akong tumakbo palayo. Sakto na nasa lubong ko yung kuya ko. Nagtataka pa siya kung paano akong nakapasok. Nasa delivery room na raw yung hipag ko. Natetense daw siya kaya inaya niya muna akong maghanap ng kape.
Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Sabi niya, ganun daw talaga sa ospital. Maraming kababalaghan na pwedeng mangyari.